Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York, God bless po sa inyong lahat. Nata 378. Tumingin si Rhea Ferguson kay Ella Graves. May bakas ng pagkainggit sa kanyang mga mata. Mayroon siyang kumpiyansa sa kanyang hitsura. Gayunpaman, ang dalawang babaeng nakilala niya ngayon, ang isa ay malamig at ang isa ay dalisay. Kung isasantabi ang hitsura, hindi siya pwedeng pagkumpirmahin sa pag-uugali. Lalong naguluhan si Rhea. Sa sandaling ito, pakot siya niyang sinabi, magiging inosente na ba siya dahil lang sinabi mong inosente siya? Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng $8 milyong. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka ganun kamahal kahit ibenta ka. Anong bahagi ng Kepman ito ang parang mayaman? Wala siyang pag-uugali. Kung hindi siya magnanakaw, paano niya makukuha ang ganitong mga bagay? Sa panaginip lang ng gising. Mahinang ngumiti si Ella, tulad ng isang lotus na namumulaklak sa tag-init. Naniniwala ako sa kanya. Hindi siya magnanakaw. May isang salita ako. Maraming tao sa paligid ang nagbulungan, pinag-uusapan ito nang marinig nila ito. Pinahiwatig ni Rhea na nakikipaglampungan si Ella kay Harvey at wala talaga siyang integridad. Hindi nagalit si Ella. Sa halip, bumuntong hininga siya at sinabi, "Ako si Ella Graves, ang Vice President ng Niamey District Hospital." Ano? Ang Vice President ng Niamey Hospital? Napakabata niya. Halos lahat ay napatigil nang marinig ang mga sinabi ni Ella. Ang Niamey Hospital ang pinakakilalang ospital sa Niamey. Sinabing ang mga doktor doon ay hindi lamang may mahusay na medical skills, ngunit nagtataglay rin ng di mapapantayang medical ethics. May isang Dr. Graves sa emergency department na laging ginagamit ang kanyang sweldo para bayaran in advance ang gastusin ng kanyang mga pasyente ng maraming beses. Siya ang dalagang itong nasa harapan nila. Kung ganun siguradong mapagkakatiwalaan siya. Sa oras na ito, isang matandang lalaki sa madla ang tumingin ng malapitan gamit ang kanyang salamin. Pagkatapos ay malakas niyang sinabi, "Dr. Graves, ikaw nga iyan. Hindi pa kita napapasalamatan para sa huling operasyon. Kung wala ka, baka nakahiga na ako sa kabaong ngayon." Ngumiti si Ella at sinabi, dapat tratuhin ng mga doktor ang kanyang mga pasyente ng may pagmamahal at pag-aalaga. Iyan ang dapat kong gawin. Pinagtsismisan ng mga tao sa paligid ang tungkol dito. Ngayon na natukoy na ang pagkakakilanlan ni Ella, kung handa siyang ipagtanggol ang lalaking iyon, marahil nga ay hindi magnanakaw ang lalaking iyon. Nagkatinginan sina Owen Hawkins at Rhea. Nakakakilabot ang kanilang hitsura. Hindi nila inakalang ang babae itong basta na lang nagpakita ay lumalabas na sikat pala. At saka, isang prefecture level ng lungsod tulad ng Niamey, ang pagiging vice president ng isang ospital sa murang edad ay nagpapakitang nakakuha siya ng maraming koneksyon at may mahusay na background. Bagaman itinuring nina Owen at Rhea ang kanilang sarili bilang maimpluwensyang mga tao mula sa ibang bansa, ayaw nilang galitan ang mga malulupit na tao doon. Biglang ngumiti si Rhea habang nakakunot ang noo dahil nakita niya ang store manager ng jewelry shop na papunta ngayon dito habang naka-high heels. Nagningning ang mga mata ni Rhea at nagmamadaling sumigaw. "Manager, halika at tingnan mo kung nawala ang kwintas na ito sa store niyo. Tinulungan kitang hulihin ang magnanakaw." Ngumiti din si Owen. Pagkatapos ay tinuro niya si Harvey at sinabi, "Oo, heto ang magnanakaw. Hindi mo na kailangang pasalamatan kami. Responsibilidad natin ito bilang isang mabuting mamamayan." Sa oras na ito, nagbigay ng madla sa manager. Walang ideya ang store manager kung anong nangyayari. Magnanakaw. Anong ninakaw? Bakit niya ito ninakaw? Dali-daling lumakad si Rhea at inabot ang gift box sa store manager. Ngumiti siya. "Pilasan mo at tingnan kung nakaw ito. Kung ninakaw nga ito, check mo kung may anumang nawawala. Baka may tinago ang magnanakaw na ibang mga bagay. Hindi mo siya dapat pakawalan. Kailangan mo ba ako para tawagan ang pulis para sa iyo?" Hindi mapigil ang tumawa ni Rhea matapos sabihin ito. "Manloloko. Nanloloko ba ang Kepman na ito sa harapan ko? Kahit na ang store manager ay hinabol ka. Ngayong nahuli ka na sa akto, makikita ko kung papaano mo maiiwasan ito. Makukulong ka.
Baka habang buhay kang makukulong para sa ninakaw mong nagkakahalagang 8 milyong dolyar. Relax din ang ekspresyon ni Owen. Hindi na sayang ang biyahe niyang ito sa Niamey. Dahil nakita niyang napapahiya si Rosalie sa ngayon. Sulit ang kanyang pagpunta. Samantala, nakatuon ang lahat sa store manager. Naglalakad siya papunta kay Harvey. Kabanata 379. Sir. Sa sumunod na sandali, magalang na yumuko ang store manager. Pagkatapos ay kinuha niya ang gift box. Sinabi niya, Sir, umalis kayo agad. Hindi ko pa nabigay sa inyo ang iyong sale invoice. At saka, napakataas ng expense limit nyo. Tumawag ang head office at sinabing dapat ka naming irehistro para sa pinakamataas na membership. Ayos lang ba sa inyong iwan nyo ang phone number nyo? Kung sakali, pwede ka naming kontakin kung merong mga exhibition at mga bagong produkto sa hinaharap. Ano? Invoice? E-apply para sa pinakamataas na membership. Inaanyayahan pa siya para sa exhibition. Sa madaling salita, ang kwintas na ito ay binili ng lalaking itong nasa harapan niya. Sa isang sandali, parang may isang namatay sa sobrang katahimikan. Halos nakanganga ang lahat, kinilabutan sila at hindi makapaniwala. 8 milyong dolyar. Mayaman siya. Napatigil si Rhea Ferguson sa sandaling ito, namutla ang kanyang mukha niya. Imposible. Paano ito nabili ng Kepman na ito? Isa itong kwintas na 8 milyong dolyar. Hindi 80 dolyar. Sa sandaling ito, ayaw sumuko ni Rhea. Tumakbo siya para tingnan ang bill, ngunit napatigil siya. Malinaw na nakasaad ang presyo ng bill. Si Harvey ang bumili ng kwintas. Bukod dito ang store manager ay magalang sa kanya, siguradong hindi ito peke. Samantala, maraming diskusyong nangyayari sa paligid. Maraming tao ang medyo nahiya. Ang ilang mga tao ay tumingin pa kina Owen Hawkins at Rhea. Inang yan. Ang sabi ng ilan sa kanila at may mga iba namang nagmura gamit ang kanilang hinlalato. Anong meron sa dalawang iyon? Bumili ang lalaking iyon ng kwintas sa store, at nandito kayo at inaakusahan siyang ninakaw ito. Baka tanga ang dalawang iyon o baka nakatakas sila sa mental hospital. Ang lalaking iyon na umaastang parang mayaman dahil lamang sa suot niyang Rolex Daytona watch, sa huli, ay walang sinabi kumpara kay Harvey York. Kusang binigay ni Harvey ang kanyang phone number at walang pakialam na sinabi, kung may event o bagong produkto, paki-text lang ako. Huwag niyo akong tawagan. Opo, opo. Siguradong hindi ka namin iistorbahin. Huwag kang mag-alala, anumang mga activities na meron kami sa hinaharap. Kailangan mo lang ipakita ang phone number mo at pwede kang magsama ng kahit sinong gusto mo. Mukhang magalang ang store manager. May kanya-kanyang karakter ang mga mayayaman. Nakaharap niya ang maraming mayayaman na ayaw magpaistorbo. Alam niya na kung paano sila haharapin. Ang kaklase mo, baka hindi na ganoon katino ang utak niya. Huwag ka na masyadong makipag-usap sa kanya sa hinaharap. Ngumiti si Harvey kay Rosalie na iswell. Tinatamad siyang kausapin sina Owen at Rhea. Parehong namula ang kanilang mga mukha nang marinig ang mga salitang iyon. Nakakahiya. Talagang napahiya sila sa pagkakataong ito. Ngayon sinasabi ng mga tao na baliw silang dalawa. Nais nilang makipagtalo, ngunit hindi nila magawa. Kalimutan mo na iyan, mula siya sa mga Hawkins ng Mordo. Sinabi ni Rosalie bilang paalala. Ang Hawkins ng Mordo ay totoong makapangyarihan at maimpluwensya, kahit na ang mga naiswell ay hindi naglakas loob na pukawin sila. Bukod dito, ang mga tao ng mga Hawkins ay palaging sobrang mapaghiganti. Ayaw ni Rosalie na ma-offend sila ni Harvey dahil lamang sa maliit na bagay na ito. Ang mga Hawkins. Tumawa si Harvey at tumingin pabalik kay Owen. Tandaan mo, ang pangalan ko ay Harvey York. Lumapit ka lang sa akin kung nais mo akong balikan. Hindi ako tatakas anuman ang mangyari. Pagsisisihan mo ito, malamig na sabi ni Owen. Umiling si Harvey at hindi na siya pinansin. Pagtatanim ng sama ng loob para sa isang maliit na bagay, anong mga magagaling na bagay ang magagawa ng ganoong tao? Nagulat si Rosalie na nakatingin kay Harvey. Si Harvey York, sino siya? Paano niya nasabi ang mga ganoong bagay pagkatapos malaman na mula sa mga Hawkins ng Mordo ang taong iyon?
Ignorante ba siya o may kakayahan siya? Subalit, anuman ang mangyari, muling umangat ang lugar ni Harvey sa puso ni Rosalie. Ella, salamat. Lumapit si Harvey kay Ella at ngumiti. Hindi niya akalaing lalabas siya at magsasalita para sa kanya sa kritikal na sandali. Wala iyon. Isa itong bagay na kailangan kong gawin. Mahiyain si Ella. Hindi niya maintindihan kung saan siya kukuha ng lakas ng loob ngayon lang. Harvey, kung libre ka, gusto mo bang samahan ako sa medical seminar? Huwag kang mag-alala, hindi ito formal, reception lamang ito. Pwede mong isipin na informal dinner ito. Umaasa si Ella dito. Kabanata 380. Walang kamalay-malay na tumingin si Harvey York kay Rosalie na iswel. Hindi tanga si Rosalie. Nakita niyang may crush din si Ella Graves kay Harvey. Gayunpaman, tumango siya at ngumiti matapos itong isipin. Ayos lang. Pinigyan mo ako ng mamahaling regalo. Hindi na mahalaga kung anong kinakain ko ngayong gabi. Gulat na napatingin si Ella kay Rosalie nang marinig ito. Medyo nabigla siya. Hindi siya nagulat na binigyan ni Harvey si Rosalie ng napakamahal na bagay. Gayunpaman, anong nangyayari dito sa babaeng ito na sobrang lamig sa unang tingin? Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Ella, tinawagan siya ng kanyang mentor. Sinagot niya ang tawag at isang matandang boses ang nagmula sa kabilang linya, at sinabi, Ella, bakit wala pa kayo ng senior mo dito? Lihim ba kayong nagde-date? Ang lecturer ni Ella at Jensen Carlson ay dadalo rin sa medical seminar. Gayunpaman, malamang ay hindi niya nahanap ang dalawang estudyante doon. Kaya, tumawag siya para asarin sila. Tumingin si Ella sa banayad na si Jensen at sinabi, Lecturer, tumigil ka na sa pagbibiro. May nakasalubong akong dalawang kaibigan. Nandyan na kami ni Jensen mamaya. Siya nga pala, isasama ko ang dalawa kong kaibigan sa seminar. Okay lang ba? Walang problema. Gathering lang naman ng mga magkakaibigan ang seminar na ito. Malugod ko silang tatanggapin, kung willing kang dalhin ang mga kaibigan mo dito. Bilasan mo na. Ang lecturer sa kabilang dulo ng phone ay maganda ang mood. Interesado siya. Masayang ibinaba ni Ella ang phone. Nang may sasabihin pa sana siya. Tumunog ang cellphone ni Rosalie sa oras na ito. Humingi siya ng paumanhin pagkatapos sagutin ang tawag. Harvey, I'm sorry. May emergency ang lolo ko. Kaya, kailangan naming bumalik agad sa provincial town. Ilibre mo na lang ako ng hapunan sa susunod. Gusto mo bang ihatid kita? Medyo, nahiya si Harvey. Hindi na, nasa gate na ng mall ang sasakyan ng lolo ko. Kaya ko nang pumunta doon mag-isa. Sumama ka na lang sa medical seminar kasama si Dr. Graves. Mahinang ngumiti si Rosalie. Tandaan mo, pagkarating mo sa provincial town, tawagan mo ako. Tumango si Harvey. Si Rosalie ay naging malamig na diyosa muli at naglakad palabas ng mall na naka-high heels bago pa siya makapagsalita. Sa labas ng mall sa backseat ng isang Mercedes-Benz Maybach. Napatingin si Shane na iswel kay Rosalie na nag-check ng gift box sa kanyang kamay. Hindi niya mapigil ang sabihin, Rose, kung hindi ito mahalaga, hindi ako pupunta at sunduin ka ngayon. Sa wakas ay may date na ang kanyang apo kay Harvey, ngunit nasira niya ito. Naawa si Shane sa kanya. Lolo, okay lang. Ang isang hindi perpektong date ay ang pinaka-perpekto. Pagkatapos, magkakaroon ako ng excuse para makipagkita ulit sa kanya sa susunod. Ngumiti si Rosalie at saka binuksan ang gift box na hawak niya. Lolo, sino ba siya? Mahusay ang mga mata ni Shane sa mga bagay-bagay. Nakita niya ang halaga ng kwintas na ito sa isang tingin. Sa sandaling ito, bahagyang lumiit ang kanyang mga mata. Pulong niya, posible kayang miyembro siya ng mga York. Ngunit hindi ko pa naririnig si Harvey na kasama sa Famous Four ng mga York. Ang kabisera ng Southlight, Buckwood. Ang Buckwood ay ang provincial capital ng Country H at ang sentro ng politika at ekonomiya ng Country H. Ang sinumang first class na pamilya na aangat sa ganoong lugar, ang kanilang impluwensya ay maaaring sakupin ang buong lalawigan sa timog. Ang Buckwood, ang lupain ng ley lines, ay matatagpuan sa Silver Nimbus Mountain.
Ang Silver Nimbus Mountain ay nahahati sa harapan at likurang bundok. Ang harapang bundok ay isang 5-star na magagandang tanawin sa Buckwood. Gayunpaman, iba ang likurang bundok. Ang likurang bundok ay naging pribadong domain ng isang malaking pamilya mula nang itatag ang Country Age. Daan-daang taon na ang mga York sa Southlight. Ang kanilang katayuan sa Southlight ay hindi naapektuhan dahil sa pagbabago ng henerasyon. May isang sinaunang hardin sa likuran ng Silver Nimbus Mountain na sumasaklaw sa libo-libong mga ektarya. May mga paikot-ikot na mga daan sa hardin, para itong paraiso sa lupa. Ang hardin na ito na nagngangalang Silver Nimbus Courtyard ay ang lugar kung saan matatagpuan ang mga York. Sa sandaling ito, may isang figurang nakatayo na ang kanyang ulo ay nakalubog sa side yard ng Silver Nimbus Courtyard. Maraming salamat mga idol sa patuloy na suporta sa aking munting channel.